You're watching Hope Channel. Around the world. Isang muling mainit na pagbati ang nais po naming ipabot sa inyo mga minamahal naming mga kaibigan. Isang karapatan at karangalan muli para sa aming mag-asawa na kasangkapanin ng Panginoon upang isama kayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ako ay si Pastor Daniel Villoso. Ako naman ay si Meli Villoso. Na muling maghahandog sa inyo ng isa pang bahagi sa serye na ating pinag-aaralan patungkol sa Buhay Pamilya. Dito pa rin sa programang Sa Lilim ng Ebanghelyo. Katulad po ng ating ang nalalaman, mahalagang-mahalaga po ang ating mga samba-sambahayan, kaloob ng Panginoon ito sa atin, upang dito tayo mahubog, mapabanal at mahanda na magmana ng kanyang kaharian. Ano po? At katulad po ng aking sinasabi, ang layunin po ng programang ito ay upang ating maalaman yung mga pangkasalukuyan na hamon sa modernong kabihasnan, ano po, upang tayo ay makatugon sa mga pangangailangan ng ating mga pamilya at maahanda natin sila na maging matatag, masaya at kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Bago tayo magpatuloy, isa munang taimtim na panalangin ang ating ihahandog sa Panginoon. Panginoon namin Diyos, kami pumuli ay nagpapasalamat na maaari namin pagpatuloy ang programa ng tungkol sa aming mga samba-sambahayan. Pinapatnubayan niyo po ang inyong bayan, Panginoon. Lahat po ng sumusubaybay, nanonood sa programang ito, ay inyo silang kinakasihan. Nanupat sila ay walang sawa na nakikinabang at nanonood sa programang ito. Mangyari nawa na magpatuloy na kasihan niyo ang bawat isa sa amin. Kami na inyong gagamitin. At ganun din sa lahat ng manonood sa programang ito. Kaming lahat ay tatanggap ng pagpapala upang lalong mahanda kami na magmana ng inyong kaharian. Salamat po sa inyong pagtugon ng aming dalangin, alang-alang po lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang paksa natin sa sandaling ito, mga minamahal, ay aming pinamagatang correcting a child. Ano po? Yung bang pagsaway na sa bata. Ito na yung kapag siya na lumabas, lumalaki, kinakailangan ng sawayin kapag siya ay gumagawa ng hindi wasto ayon sa ating nalalaman na katotohanan no dapat niyang lakaran na landas. Naualalahanin natin sa ating pagpapatuloy na sa bagay na ito, huwag nating i-apply yung ating parang nakagawian ngayon na madalian. Tayo raw ay nabubuhay ngayon sa age of fast. Yung fast age, madalian. Gusto ng mga tao ngayon yung madali ang biyahe, madali ang pagluluto, madali ang pagkain. Subalit sasabihin ko sa inyo ng spiritual na bagay, lalong-lalo na ang pagtuturo sa mga bata ng wastong likas ay hindi natin magawa sang madalian. Kinakailangan ng tiyaga, kinakailangan ng palagian na pagsubaybay. Mahabang panahon po ito sapagkat ito may kinalaman sa pagbabago ng buhay. You cannot expect an overnight change in the change of a character. Ang pangunawa nga sa kadyusan, mga minamahal, ay panghabang buhay.
So we should not apply the fast strategy sa ating character development. Let us be patient in correcting and directing our children. Ano po? Kaya mayroon tayo mga talata na pagbabasihan sa ating patuloy na paghubog sa likas ng ating mga anak. Babasahin po ito ni Mrs. Villoso. Ito ay matatagpuan sa mga Kawikaan 29 at aking babasahin ang versikulo 15 at 17. Ganito ang sinasabi, ang pamalo at saway ay nagbibigay karunungan, ngunit ang batang binabayaan ay humihiya sa kanyang ina. Sawayin mo ang iyong anak at bibigyan kanya ng kapahingahan. Oo, bibigyan niya ng kaluguran ang iyong kaluluwa. Inyong napansin, mga minamahal, na sa dalawang talata na binasa ay napapaloob doon ang dalawang mahalagang salita. Una ay yung pagsaway. Sasawayin daw dapat ang bata. Sapagkat ang bata ay natural na gagawa ng Masama. hindi maganda. Liliko ang kanyang landas. No? Kaya kinakailangan daw ang koreksyon. No? At ang koreksyon na ito, binabanggit din dito yung rod. Ano? Yung pamalo. Ha? Dalawang bagay, mga minamahal, ang ating pag-aaralan. Yung correction na ating gagawin at saka yung paraan. Ano ba yung rod na ito na tinutukoy ng Biblia na mabisang kasangkapan natin sa pagsaway at pagtutuwid sa ating mga anak. Ano po? Mayroong dalawang uri ng rod na binabanggit sa Biblia. Isa ay yung tinatawag na spiritual rod. Ano po? Katulad po ng atin ang nalalaman, ang spiritual ang dapat unahin. Ha? Ito yung image of God. Ito yung paraan ng Panginoon. Ito yung parang ang kinakasangkapan natin ay hindi kaalaman ng tao, kundi kaalaman ng Diyos. Hindi influensya ng tao, kundi influensya ng Diyos. Ito yung spiritual rod. Napakabisa po ito. At alamin natin sa ating pag-aaral, ano ba itong spiritual rod? Ikalawa ay mayroon din yung physical rod talaga. Yung physical, yung talagang pamalo, ano, na mararamdaman ng sakit. Kinakailangan daw na ang dalawang uri ng rod na ito ay kinakailangan sa paghubog, pag-correct, pagsaway sa ating mga anak. Kaya talakanin natin muna yung spiritual rod. Ano po? Ito ay ginamit ni Eunice, mga minamahal, ina ni Timoteo. Ano po? At ginamit niya yung spiritual rod sa pagsaway sa kanyang anak. Alam niyo po, si Timoteo ay hindi naman sakdal na batang nilalang. Ano po? Siya rin ay maraming pagkukulang, tiyak po yun. At ang ginamit ni Eunice na kanyang ina, ginamit niya ng puspusan yung spiritual rod. At mayroong payo si Apostol Pablo sa kanya. Ano po? Dito nasusulat ngayon sa 2 Timothy 3:16 and 17. Na ito ang pagkasabi sa wikang Ingles. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be made perfect, thoroughly furnished unto all good works. Ano po? Ang binabanggit dito na scripture ay ito po. Itong banal na kasulatan. Ang sabi ng tala, lahat daw ng bahagi ng aklat na ito ay mabisa. Ano po?
Mabisa sa pagtuturo, ganun din sa pagsansala, pagsaway, at pagbibigay ng kaalaman upang ang tao ay mapasakdal sa paggawa ng mga mabuting bagay. Kaya ito yung spiritual rod, itong Bible na ito. Dapat nating gamitin pala ito. At ito ang dapat unang-una nating gamitin. Bago natin gamitin yung physical rod, ay ito muna. Katulad ng ating napag-alaman, spiritual bago physical. At kung spiritual lang nanguna, madali na lang. Susunod at matakumpay din yung physical. Ano po? Kaya sa ating pag-aaral, mayroon pang babasahin na talata si Mrs. Villoso para sa ating patuloy na basihan ng ating pag-aaral sa paghubog, pagsaway sa ating mga anak. Ito ay matatagpuan sa Deuteronomio, Kapitulo 6, 6 hanggang 9. At ito ang sinasaad dito. At ang mga salitang ito na aking inuutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso. Amen. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak. Amen. At iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, at pagka ikaw ay lumalakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga, at pagka ikaw ay bumabangon. At iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay, at mga magiging pinakatali sa iyong noo. At iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuan daan. Napakagandang paalaala sa mga kapwa natin, mga magulang, ano po, na ang salita pala ng Panginoon na ito, ano po, ay isang napakabisa na rod na pagsaway, pagtuturo sa ating mga anak. At alam nyo, ang nilalaman nito, kung matutunan nyo lamang na gamitin, ay napakagandang palamuti sa ating tahanan. Ha? Pumili nga kayo na mga napakagandang mga bersikulo. Ilagay ninyo sa isang magandang frame. Ha? At ito inyong ilagay sa inyong mga wall. Ano ho? Para madaling basahin, palagi ang nakikita ng inyong mga anak. Katulad niyan, mayroon tayo mga quotations, verses, ilalagay natin sa ref, doon sa pangsara, sa refrigerator. Parang gawin sticker. Yeah, sticker. Para kung sila'y kakain, mayroon silang kukunin doon that will remind them of a very beautiful advice from God. At ito'y napakaganda, mga minamahal. At sa mga kwarto ng ating mga anak. Yan. Sa halip na magdekorasyon tayo ng mga litrato na, kung minsan mga malalaswa pa nga yung mga nilalagay sa silid ng ating mga anak, huwag paltan natin na magagandang salita ng Panginoon. Ang ganda nito, sapagkat napakamakapangyarihan ang salita ng Panginoon. At pag palaging nababasa ng bata ito, kahit nakahiga siya, yun ay madidiin sa kanyang isipan. Yeah. Mayroong isang lalaki kasi na ang pangalan niya ay si John Quincy Adams. Mayroon siyang sinabi. Ano yung sinabi niya? So great is my veneration of the Bible that the earlier my children begin to read it, the more confident will be my hope that they will prove useful citizens of their country and respectable members of society. Tingnan niyo ang karanasan ng isang nagmamahal na ama, makadiyos, at ginamit niya yung spiritual rod, ang Biblia, at ang sabi niya, walang panahon na napakaaga pala na basahin ng bata ang aklat na ito. The earlier, the better. Ano? Huwag nating hintayin na ang bata'y napakalaki na, binata na, dalaga na, saka natin ituturo
ibibigay ang kahalagaan nito. The earlier, the better. Ano po? Mayroon tayo mga paraan na imumungkahi sa inyo upang kayo ay matuto na gumamit ng spiritual rod, makapangyarihan na instrumento sa pagsaway sa bata. Mangyari ang ginagamit natin na kapangyarihan ay langit, banal na Diyos. Salita niya po ito. At ang salitang ito ay creative. Ano po? Bumabago po ito ng buhay. Marami, milyon na yung mga tao na dati masasama ang kanilang likas. Ano po? Subalit na bago sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Kaya aming iminumungkahi sa inyo mga minamahal. Gamitin natin ang ating banal na kasulatan na instrumento upang mahubog ang likas ng ating mga anak. Mayroon akong imumungkahi sa inyo, katulad ba ng obedience? Pagsunod. Aha. Mayroon ba tayong verse tungkol Mayroon. dyan? Saan masusumpungan yun? Yan ay masusumpungan sa Colosas 3:20. Anong sabi roon? Children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing unto God. Okay. Ang gawin natin sa talatang yan, kukunin natin yan, and let our children memorize it. Slowly, ha? Ilagay nyo sa 3x5 card, ha? O kaya i-sticker ninyo sa kanilang mga libro, okay? Ilagay kaya sa kwarto, and ilagay ninyo ito about obedience. Oy, ang ganda. Children, obey your parents in all things. For this is well-pleasing unto God. Kaya kung nalalaman ng batang yun, gayon pala, ang pagsunod ko pala sa magulang ko ay nakaaya-aya sa aking Diyos na nasa mga langit. Sabihin ko sa inyo mga minamahal, magbabago po ang inyong anak. Magbabago po yan. Imposible na hindi magbago ang bata kung kanyang maunawaan ang salita ng Panginoon. Para doon sa yung nagsisinungaling, mayroon din pang talata yun? Mayroon din. Lahat ay nandito sa spiritual rod na ito. Nasaan yun? Ito ay matatagpuan sa Proverbs 6:16 and 17. Ano man ang Ang sinabi doon? sinasabi ay, the Lord hates a lying tongue. Wow, nandyan naman. Kinamumuhian daw ng Diyos ang dilang nagsisinungaling. Uy, kung alam ng bata yun, na ang Diyos pala ay hindi nalulugod kapag ka siya nagsinungaling. Mag-iingat siya ngayon ng kanyang pananalita. Sisikapin niya na maging matuwid, tapat palagi sa kanya mga pangungusap. Kaya ang ganda ng salita ng Panginoon. Kasi hindi yung sa bata, pag sinabi mo lang, huwag kang magsinungaling, parang hindi ganong madiin o mabisa sa bata. Aha. Pero pag ginamit mo yung salita ng Diyos, Amen. ay iba na yun dating sa bata. Iba ang Ang dating. Diyos ang may sabi. Iba ang dating. Pag binibigas nyo ang pangalang Diyos sa bata, talagang madiin ang dating yan sa kanilang mga puso, sa kanilang isipan. Tungkol naman sa pagkain. Kahit sa pagkain. Oo, nandito sa lahat. pagkain. Kasi may mga bata na gusto na lang kahit na anong kainin. Mayroon ba tayong talata din dyan? Meron din. Aha. Ito ay matatagpuan sa Isaiah 52 verse 2. 55 verse 2. Okay. At ang sinasabi ay, eat ye that which is good. Wow. Eat ye that which is good. And you parents can now define before your children what is good food, good drink. At kapag ang bata pala ay kumakain, umiinom ng tama, ay kalugod-lugod pala sa Panginoon. It's good. God said it is good. Hindi lang kalugod-lugod sa Kanya, kundi good pa rin sa Kanyang
katawan. Kaya lahat ito yung mga samples lang, mga minamahal. Ha? Gawin po ninyo. Ilagay ninyo sa isang frame, sa 3x5 kaya, o kaya sa sticker, idikit sa kanilang mga libro, sa kanilang silid, and they can slowly memorize these texts. Pagkatapos sa inyong mga counseling, pagpapayo, ano po, banggitin nyo, ipaliwanag nyo ang kahulugan ng maiksing verse na ito, subalit talagang makapangyarihan. Saka may mga teacher ngayon na ang ginagawa nila para mabilis ang pag-memorize ng mga bata, lalo na sa mga ganitong verses, ay they put it into a song. In a music, ha? Kasi mas madali na ma-memorize ng mga bata pag yun ay kinakanta. Aha. At marami yan ngayon. Marami tayong mabibili na mga songs na ang lyrics noon ay mga verses sa Bible. Ha? Mga children's song books. Yes, children's songbooks. Kaya marami tayong magagamit, mga minamahal. Ha? Hindi sa wala tayong paraan. Mayroon tayong paraan kung gagawin lang natin. Ha? Yung intentional ba na pagtuturo sa ating mga anak. Ano po? At ang isa pa na napakabisa ay ano yun? Ha? Yung physical rod. Ha? Pero bago yan, ay kailangan, siyempre, pag ginagamit mo yung spiritual rod, hindi mawawala ang panalangin. Oy, panalangin. Prayer of parents for their children. Ano kayang ganda bago matulog ang ating mga anak? Ano? Ha? Bago matulog, Yes. bago umalis sa bahay. Yes. Ha? Bago matulog, manalangin tayo. Iparinig natin sa kanila. Halimbawa, mayroon silang nagawang mabuti. Ha? Magpasalamat tayo sa Panginoon ng kanilang anak ay ganito na ang kanyang kalagayan. Ha? Alam ng bata na bumabago ng kanyang ugali ay Ang Panginoon. Diyos. Ano ho? Pagkatapos kapag mayroon tayong medyo gustong sansalain sa kanyang likas, idaan din natin sa panalangin, Panginoon, ang aming anak ay gusto rin magbago. Mayroon siyang kahinaan. Pakiusap po namin, Panginoon. Tulungan niyo po ang aming anak na magbago. And that child will be what? Very hopeful. Na ang tutulong pala sa kanya sa Ay, ang pagbabago Panginoon. ng kanyang likas, ay ano po? Ang Diyos. Makapangyarihan. Ano kaya kung bago sila pumasok sa paaralan? Mas napakabuti na alam ng bata na bago siya alis sa bahay, ay idalangin siya ng kanyang mga magulang for her safety, maging mabuti siya sa school. Napakaganda, para yung assured yung bata. Amen. Secured siya. Amen. Iparinig natin sa bata yung gusto natin na kanyang gagawin doon. Ha? Makinig sa maestra. Maganda yun, di ba? Halimbawa, Maging mabait sa mga kaibigan. mabait sa mga kaibigan. Okay? Huwag makipag-away. Ha? Mahalin niya ang kanyang mga classmates. You see? Iparinig natin sa bata na ang Diyos muli ang gagabay sa kanya upang magawan niya ang nararapat, makaiwas siya naman sa hindi nararapat. O, ang ganda na babaunin ng bata yan, ha? Sa kanyang pagpasok sa paralan, panatag na panatag ang kalooban ng bata. Nandun ang mami ko, nandun ang daddy ko, ipanalangin ako, at ngayon, ako'y mabubuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Oh, napakamakapangyarihan po ang panalangin. Ano po? At ang payo sa atin, use this rod generously. Ano po? Ha? Yung ang paggamit daw natin ng spiritual rod ay, sagana? Ha? Ay yung binasa mong talata sa... Kaya nga, dito sa binasa natin sa Deuteronomio, Yes. nasabi doon, kahit na nakahiga, Yes. kahit nakaupo, kahit lumalakad, kahit babangon,
ay talagang gamitin lagi itong spiritual rod. Napakaganda, no? Mga magulang, ipinapayo ko sa inyong maging bihasa kayo sa pagsasaliksik ng salita ng Panginoon. Mangyari dito nyo makukuha ang makarunungan, paraan upang mahubog natin ang ating mga anak ayon sa magandang asal, kapuri-puri sa mga tao, at magbibigay ng parangal sa ating Panginoon. Kaya yung mga payo sa magulang, kailangan alamin nila ang laman nito. Aha, Kasi hindi sila makakaturo sa kanilang anak kung hindi nila alam. aha. At kung talagang maaga ang ating pagtuturo sa bata tungkol sa Biblia, talagang kalulugdan niya yan. At mawala pa raw sa Sa sinapupunan. sinapupunan. Paano yun? Paano yung pagtuturo tungkol sa mga banal na salita ng Panginoon? Nandito pa yung bata. Ang nanay, dapat magbasa lagi nito. Ayun. Kasi kung anong ginagawa ng nanay, yan din. Yung hilig ng nanay, magiging hilig ng bata. Kaya may mapapansin tayo, mga bata. Mayroon mga bata na, bata pa sila. Aha. Pag marunong na magbasa, nagbabasa ng Bible. Aha. Nasanay sila. At saka mayroong ginawa minsan ng aming anak, babahagi po namin sa inyo, ay pumili siya ng yung music na spiritual. Ha? A children's song ayun. Children's song. Ha? At kapag lumilikot yung kanyang sinubukan niya kasi naririnig niya ang aming seminar. Siguro sabi ng bata, gagawin ko nga yung sinasabi nila. Ay sinigap niyang gawin. Gumawa siya ng yung may, ano ba yun? Tape recorder. Tape recorder na Ano mayroong... pa yung maliit? Oo. Tapos inilagay dito yung speaker. Okay? Tuwing lumilikot yung bata sa loob, nilalagay niya. Napapansin niya, tumatahimik ang bata. Tumitigil siya. Nakikinig. Nakikinig. At alam niyo, hanggang sa paglabas ng bata, kapag kaumiyak ang bata, ang gagawin lang ng aming anak, patutugtugin niya yun, agad-agad ang bata ay mananahimik hanggang tuluyang makakatulog. At naobserbahan ko pa nga nung nandun ako sa kanila, basta pinatugtog mo na yung tape na yon at pinapatulog mo yung bata, tahimik na tahimik. Talagang nakikinig siya. Aha. Kaya nung lumalaki na yung bata, basta pinatugtog mo yun, gustong-gusto niya, sinasubaybayan niya na yung mga ano na yon at sinasabayan niyang kantahin. Aha. At mayroon din akong napansin nung tayo naroon. Sinubukan kasi ng daddy niya na pihitin yung sa ibang istasyon. Oo. Ay, nung maingay na yung music Ayaw niya. ayaw niya. Ayaw. Kaya kapag sinanay natin na magandang tugtugin, spiritual na tugtugin, talaga naman yun ang kahihiligan ng bata. Kung ano ang itinanim, Yun ang aanihin. yun din ang aanihin. Ano? Ngayon, hindi raw dapat kaligtaan din ang physical rod. Pamalo. Pamalo. Talagang pamalo. Yung bang nararamdaman, talagang pamalo. Ito raw ay napakaganda, no? Mayroon tayong talata sa Biblia. Ito ay masusumpangan naman sa Proverbs 13:24, na ang wika sa wikang Ingles, he that spareth the rod hateth his child, but he that loveth him chasteneth him betimes. Itong paggamit pala ng physical rod ay nasa Biblia rin. Mayroon din palang panahon. May panahon. May panahon na kailangan pala yan. May panahon. Kinakailangan din pala. Pero yan ay hindi katulad ng spiritual rod na talagang kailangan maging consistent ka, palagi mo talagang gamitin. Yeah. Ito, medyo madalang. Madalang na banalang. Kung maaari nga,
kung maari ay huwag mong gamitin. Oo. Alam ninyo, kapag ka nagkulang lang kayo sa spiritual na rod, sa kanyo lang kailangan ang physical rod. Ano? Yung bang, dumarating na sa punto na Last resort nga yan. kahuli-hulian na kasi pag tayo ay consistent sa spiritual rod, wala ito. Wala. Spiritual rod is more powerful than the physical Oh, yes. rod. Yan, sabi dito, sparingly lang, ha? Yan, sapagkat hindi rin maganda na kapag patuloy pa rin na sumusuway ang bata, na atin siyang pababayaan sa kanya mga ginagawa na po. Kaya ito ay napangahalagang paalaala sa atin na kung tayo ay magkakaroon ng isang paraan pa rin ng pagtutuwid, pagsaway sa ating mga anak, may panahon din pala na kailangan natin ang physical rod. Ano? Yan, pag nagawa na ng magulang ang lahat. Aha. Na spiritual. Ano? At talagang medyo matigas ang ulo, Aha. ay kung minsan kailangan din yung gamitin yung physical rod. Okay. Gumamit ka rin ba? Gumamit din. Ako rin, pero madalang, mga minamahal. Gumamit din ako. Parang minsan ko lang ginamit yun eh. Kasi ang ginamit namin na malimit ay yung spiritual rod. Ay sinasabi namin ito sa inyo sapagkat naranasan namin talagang totoo. Totoo. Kapag ginamit mo ang spiritual rod, ay halos hindi mo kailangan ito. Itong physical rod. Ano po? Ngayon, kung gagamitin na natin yung physical rod, mayroon namang mga guidelines. Hindi ka agad yung Palo ng kamali, palo agad. Ay, huwag. Huwag, ha? Ang unang patakaran pa nga mamalo ka sa panahon na hindi ka galit. Parang napakahirap, ano? Napakahirap yun. Ha? Kasi pag galit ka, abnormal daw ang taong galit. Kapag ka-abnormal ang pumapalo, baka maging abnormal din yung papaluin. Yan. Kaya ang unang payo ay, mamalo ka sa panahon na hindi ka galit. Okay? Pag galit nga ang tao yung kanyang pagpalo kuminsan hindi na makokontrol kasi dahil sa galit niya. Yeah, kahit saan tamaan, kahit anong mahawakan, kawawa ang bata. Akala mo nag-aaway na na hindi naman dapat. Po, ang pamalo, kahit ano man yan, spiritual o kaya physical, ang talagang motibo nito ay love. Use the rod. Ng bata. Yes, spiritual and physical in the spirit of love. Now, mayroon tayong guideline, mga minamahal. Una, mag-set kayo ng rules sa bahay. Mag-usap-usap. Ano ba ang rules natin sa bahay? Pagkasunduan ng buong pamilya. Pati bata, alam niya yun, Malinaw sa mga bata. Ito, halimbawa, pag-uwi sa bahay. Anong oras? Okay? Mayroong kasunduan. Dapat alas 5, narito na tayong lahat. Dapat ganito sa panahon ng family worship, nandito na lahat. Yan. May mga patakaran tayo. Okay? And then, sa mga offenses, pag-usapan din. Ano ang offense? Ano ang parusa? Sa first offense, ano ang parusa dito? Yan. Maging consistent lang tayo para ang bata hindi malilito. At saka walang abogado. Kailangan. Oo. Hindi yung kapag dinidisiplina ng tatay yung anak. Aagawin ng nanay. Aagawin ng nanay, nakikinig pa ang bata, sinasaway ng nanay, yung asawa niya, ay hindi maganda yung mawawala ng galang ang bata sa kanya magulang. Kaya walang advocate dito sa Walang panahon. abogado. Walang abogado. Kung mayroong mang suggestion na sasabihin ng isa, sabihin na hindi nakikinig ang bata.
Halimbawa, napasubra ng kaunti, yung palo ay hindi napansin ng ama na pumalo, maaaring kausapin ng ina sa isang sikretong paraan. Yung hindi alam ng bata. Hindi alam ng bata. Para igalang ng bata, both father and mother. Ano po? Ngayon, mayroon tayong una na physical rod. Warning 1. Warning 1. Ano yung maaring warning 1? Kausapin ng tatay at nanay ng sarilinan sa kwarto sa loob ng 2 minuto. Yan. Kapag kaunang pagsaway. Yan. Ikalawa. Anong maaaring ikalawa? Kausapin muli Aha. ng nanay at tatay. Medyo patagal-tagal na ng konti. Ipakilala talaga yung kanyang ginawang kasalanan. Aha. Ngayon, pag inulit-ulit. Kailangan siguro pwede pa rin may warning, pero kailangan kuminsan may yung consequence ba? Aha. Katulad yan, may pinagkasunduan kayo na pag ito ay ginawa mo pa uli ito, ang bagay na ito, ay ikaw muna ay dito sa kwarto. Ganun, no? Okay. Hindi ka pwedeng manood. Yan. Hindi mo pwedeng laruan yung iyong paboritong laruan. Kaya, ito'y mga simpleng paraan. Pero, mabisa. Napapansin ko, yan ang gawa ng ating bunsong anak eh. Oo. Oo. Noong sila ay dumalaw sa amin, napansin niya yung kanyang anak ay medyo hindi sumusunod. Okay? JJ, you got to stay in the room alone within 3 minutes. At pupunta ang bata, nag-iisa, at magsarili doon sa kwarto. Walang reklamo yun kasi Walang alam niya reklamo. Pinagkasunduan yun eh. Epektibo pala. Epektibo. Kaya lang ang paalala ko, mga minamahal, kung sakali gagawin niyo yun sa inyong anak, huwag yung ang pinto ay may lock. Kasi maaaring mag-lock yung bata, ay kung ano ang gagawin, hindi niyo alam. Kaya naroon, kapag kasabi niyo 2 minutes, 2 minutes, palabasin niyo na rin. At nabanggit mo rin yung pagtigil ng paglalaro ng paboritong laruan. Okay? Anak, ayon sa kasunduan, di mo maaaring paglaruan yan sa 2 araw. Ay, masakit yun sa bata kasi paborito niya eh. Tulad yan, bike. Yan. Gusto niya mag-bike. Oh. Ay, hindi mo gagamitin yan. For 2 days, hindi ka makapag-bike. Pero mayroon lang akong babala sa inyo. Huwag niyong isama yung mga basic needs, Halimbawa, allowance. Ikakat ko ang allowance mo kapag wag. That is a basic need. Okay? Katulad pagkain. Pagkain. Ay, wag. Yun ay basic need yun. Ano po? Kasi mayroong mga magulang na sabi na, hindi kita pakakainin. Hindi Huwag kang maganda. mag-aalmusal. Huwag umaalmusal. Hindi na maganda yun. Hindi maganda. Don't deny your children of their basic needs. Huwag niyong isama dito sa pagdidisiplina. Kasi hindi na makatwiran yun. Hindi na makatwiran. Parang idinidala nyo na rin ang right ng inyong anak. Kaya huwag isama ang mga bagay na iyon. Maari sigurong sabihin mo na yung paglalaro sa labas, hindi ka muna, para bang campus-bound, house-bound. Hindi ka muna makakalabas ngayon sa 1 oras, gano'n. Okay? Yan. Walang laro. Walang laro. Sa labas. Yan. Gustong-gusto niya kasi yung makipaglaro sa labas. Ngayon, pag dininay mo yon, masakit yun. Yun. And she will feel the pain. Ano po? At pag hindi pa rin umuobra yun, ginamit na natin ng spiritual,
Subalit tuloy pa rin, ano, pero may guidelines tayo sa tahanan, tuloy-tuloy pa rin, then you can go to what? Pwede na siguro yung physical rod. Physical rod. Pero may mga guidelines pa rin. Ha? Guidelines pa rin sa ating physical rod. Ano po? Ha? Una, don't condemn without trial. Yan. Ha? Baka mamaya, nagsumbong lang si kuya. Wala lang tanong-tanong. Nung ginawa? Pinalo na agad. Pinalo na agad. Di man lang tinanong kung bakit niya nagawa yon. Naniwala ka agad sa sumbong. Huwag yun. Ha? Don't condemn without trial. Yun, unlawful yun. Mabibilanggo tayo. Matatalo tayo sa korte. Ha? Huwag. Ask the child. Ha? Tanungin natin, bakit anak? Bakit mo ginawa ito? Ha? What's the reason? Ano bang pangyayari? Kasi kung minsan may mga rason din yung bata. O, may mga rason na ng bata. Pakinggan natin yun. Okay? Kung reasonable nga ba. Yes. Pangalawa, ano yun? Ha? Yung dapat ay aminin ng bata ang ginawa niyang kasalanan. Aha. Na kanyang ginawa yan. Let him or her acknowledge Aha. her sin. Yan. Sa pagpapaliwanag ng magulang na talagang kasalanan yun, dapat ma-convince yung bata na talagang masama yung kanyang ginawa. Alam niya kasalanan niya Alam yun. niya kasalanan niya. At kung sakali ilapat natin yung parusa, ay tanggapin niya kasi Alam niya kasalanan niya. alaman niya kasalanan niya at pinagkasunduan ng maaring parusa, kaya tatanggapin ng bata. Ano yung pangatlo? Huwag papaluin ang bata sa publiko. Oy, Yung may naku. nakakakita ba ng mga kalaro niya, Kahit kapatid, hindi pwede yun. hindi pwede. Ha? Dapat sikreto lang. Sikrito, dalhin mo siya sa isang Oo, kwarto, yan. o doon mo siya kausapin bago mo ilapat yung parusa. Yan. Huwag yun sa publiko kasi mapapahiya ang bata. Mawawala yung kanyang self-esteem. Masisira ang kinabukasan Masisira, ng bata. oo. Huwag. Ano po? Ano na yung susunod? Kailangan ang bata, pag inyong paluin, ay yung hindi na kahit saan lang siya tamaan. Ah, Hindi yung nakatayo siya, tumatakbo, hinahabol ng pamalo. Dapat sa bata ay talagang nakadapa. nakadapa. Oo. Ano ang Flat on the floor. kahulugan noon? Parang ang bata ay sumusuko siya. Ah, Kakilalanin niya na ang magulang ang may authority. okay. At kanyang sinusuko ang sarili niya doon sa parusa na ibibigay sa Very kanya good. na alam niya Amen. may kasalanan siyang ginawa. Dapat lamang. Okay, tandaan niyo ito mga minamahal. Ito ay napakaganda, no ho? Ano yung susunod? At saka pag nagpalo ka, huwag naman kahit saan tamaan. Oho. Mayroon nagpapalo na tinatamaan sa ulo, may kung saan-saan na bahagi ng katawan, na kung minsan makikita mo yung, ano tawag yan, latay, Oho. makikita. Eh dapat kung mamalo talaga tayo, yung kahit minsan lang. Okay. Pero maramdaman ng bata yung talagang sakit. Okay. Huwag naman yung pamalo na kahit na langgam hindi mamatay. Yung pamalo na medyo mamumula rin ng kaunti, di ba? Para matanda ng Pero bata. wag naman yung talagang masakta na Ay, wag. pati balat kung Wag. minsan nasusugat. Oy, Ano? wag. Wag yun. Wag. Ha? At dito, ang palo. Sa puwet. Ayan, sa puwet. Ano ho? Medyo Yan. malaman-laman dyan eh. Pagkatapos na paluin ang bata, anong gagawin niya? Siyempre, iyak. Masakit yun eh. O, anong gagawin natin? Pabayaan mo siyang umiyak. Payakin mo. Ay, hindi ba tama yung, tigil na. Tahan, tahan. Ay, kaiiyak lang eh. Patahanin mo na agad. Masakit sa puso yon. Kahit ba tayo mga malaki na eh, pag umiiyak ka at biglang pigilin mo eh, masakit. Yeah, kaya marami mga bata may sakit na sa puso. Kasi sa ganyan nagawa natin. Pinalo natin, nasaktan, umiyak. Tigil! Di ka titigil eh. Ito pa. Aba naman, wag naman. Hayaan niyong ipahayag niya naman ang kanyang sakit. Therapy yun eh. Yung Nare-relieve siya sa pain pag siya ay umiyak. yan.
At pagkatapos niyan, hindi pa tapos, ha? Mga minamahal, hindi pa tapos, ha? Huwag yung iwanan agad, Restore the love relationship. Puntahan ang bata, nagmumukmuk doon sa sulok. Anong ginagawa niya? Yan, anong gagawin ng tatay naman? Ang namalo? Lapitan ng tatay. Lalapitan. Yan. At kapag nilapitan mo, niyakap mo, anong gagawin ng bata? Gaganon yung bata. Pumiglas. Ayaw sana. Yan. Ha? At yun ang panahon, nakikilikin mo ngayong anak at kakusapin, anak, ayaw sanang ikaw ay paluin ng daddy. Ang katotohanan ay nasaktan din ang daddy nung pinalo kita. At kapag gagawin niyo ito, luluhan na rin kayo. Ha? At mananauli ang tiwala ng bata. Ha? Ma-feel ng bata na talagang mahal niyo siya. Okay. Kaya mga minamahal, ito yung mga palatandaan. At huwag niyong tapusin doon. Matatapos ito sa pamagitan ng ano? Panalangin. Panalangin. Ha? At bago yan, dapat ay malaman ng marinig natin sa ating mga anak na mangako sila na kung maaari, hindi na nila gawin yung kasalanan na yun. Hindi na nila ulitin. Yan. And then, prayer. Daddy will pray for The boy. boy or the girl, and the girl or the boy will pray for daddy. At makikita ninyo mga minamahal, kahit na pinalo nyo yan, ang relasyon sa halip na magkalayo, ay ano? Malapit na malapit. That's the way to use the physical rod. Gamitin natin, ayon pa rin sa kalooban ng Panginoon. At kung gagamitin natin ito mga minamahal, matagumpay po. Masasaway, mahuhubog ang ating mga anak ayon sa kalooban ng Diyos. Sa ating pagtatapos, hilingin natin kay Mrs. Villoso na siya ang mauna sa atin sa taimtim na panalangin. Tayo manalangin. Dakilang Ama namin na sa mga langit. Sa oras na ito, kami ay nagpapasalamat sa mga leksyon na amin natutunan. Ang pagdisiplina sa aming mga anak. Alam namin, Ama, na kami ay talagang salat sa kaalaman. Subalit nariyan ang inyong banal na mga salita. Amen. Na kung amin lamang pag-aralan ay inyo kaming tuturuan kung paano namin turuan din at gabayan ang aming mga anak. Amen. Nais namin, Ama, na ang aming mga anak ay lumaki sang-ayon sa inyong panukala sa Kanya. Maging mababait na mga bata at masunurin sa magulang, lalo na sa inyo. Kaya amin ngayon, dinadalangin na ang lahat ng mga magulang, tulungan nawa, bigyan ng alaman at kapangyarihan mula sa inyo. Tulungan din ang aming mga anak, maging mabait at masunurin ng mga bata. Kaya amin dinadalangin, Ama, sa hapon na ito, na naway patuloy ang inyong pagkasi at subaybay sa amin. At amin nadalangin ang lahat namin taga-subaybay sa programang ito. Tulungan nawa ang bawat isa. Ito ang amin tanging kahilingan, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa aming mga kaibigan na walang sawang nagsusubaybay sa programang ito. At amin kayong inaanyayahan na nawain niyo pang patuloy na subaybayan kami sa programang patungkol sa Buhay Pamilya. Dito pa rin sa programang Sa Lilim ng Ebanghelyo. Bringing hope the world over. Hope Channel.
Hope broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's a donor-supported ministry that's part of an international family of educational institutions, churches, retail outlets and hospitals. Welcome to Hope Channel. Have you ever wondered if all the money spent on television is worth it? How much impact can a television program really have? In the early 1970s, Pastor Henry Feyerabend was invited to work with the Portuguese-speaking community in Toronto, Canada. There were approximately 250,000 Portuguese-speaking people in that city, and at that time, there was no Adventist presence among them. God impressed Pastor Feyerabend to create a television program to reach this group. TV stations at that time did not focus on multicultural programming, and it was nearly impossible to get television airtime. But after much persistence, Pastor Feyerabend met a man that had purchased half an hour on television. Pastor Feyerabend pestered the man over and over again until he was finally offered 5 minutes on each program for the outrageous total of $4,000. I think he gave him that price thinking that Pastor Henry would have walked out the door and said, "This is ludicrous." Henry said, "Where's the contract? Let me sign it." Walks out of the man's office. He's got this $4,000 contract he just signed. He's got 6 members in his church. He says, "You know what, this is ludicrous, this is ridiculous, this is crazy. Where am I gonna get the money to pay for this?" He says, "I better go back and tell this guy I made a huge mistake." But then he stops midway and he says, "But what if this door is being opened by God?" Anyway, he decides to head back to this little Ukrainian church that this Portuguese group was renting a room there. He goes to the mailbox as soon as he arrives at the church, and in the mailbox is a letter addressed to him personally. He thought that was kind of strange. He opens this envelope. Inside is a note from a friend he hadn't seen in 20 years. The gentleman's name was Dr. Edgar Latimer from Massachusetts. A little note in there simply said, "Henry, I thought you might need this. Enclosed is a $1,000 check." By the end of the week, another $3,000 had come in. Now the entire series of telecasts could be completely paid for. Now the focus began on, well, what am I going to do in 5 minutes? I mean, for those of you that do television, you know that 5 minutes on television, that's 140 words a minute, that's 700 words. It's not a lot of time. After much thought and consideration, Pastor Feyerabend decided he would speak on the topic of prayer. Those first 5 minutes were live, and in the 700 words he spoke, he said, "Some people tell me God is dead, but I know He is alive because I just spoke to Him." That resonated with his audience. The program comes to an end. Pastor Henry says, if you're watching this program and you'd like to receive a Portuguese Bible, call the number that appears on the screen right now. And after that telecast, we got 28 requests for Bible studies. Among the 28 callers, there was a very special couple. Well, that couple was my mom and my dad. My mother and father watched that very first program that Pastor Henry put on the air. My mom and dad called for the Bible. My mom and dad accepted the offer to study the Bible. And as a result, 16 people in my family are members of the Seventh-day Adventist Church today. So, are television programs worth all the effort and investment? The answer for this family is clearly yes. Imagine if Pastor Feyerabend did not listen to God's instruction to record a television program. What if the generous donors never sent in the money? This whole story would have been very different. Pastor Bill Santos's family still watch the It Is Written programs. And they watch and they see that their son is now the speaker on that program. You see, because I also speak on the Portuguese program. And so, you know, we have a tremendous opportunity with media and what the Hope Channel does and what the various television ministries do. I mean, God has given us this opportunity to penetrate into millions and millions and millions of homes. And
Television ministry is the means by which God is proclaiming His truth in these final days. I sincerely believe that with all my heart. Every shooting, every dream that comes true comes with a price, hard work. But with every production, every script, every realized dream comes a renewed heart and life. For every broadcast, every sermon, every song, there is an opportunity to reach hearts. All of these are part of the great mission of life, to plant hope. There are multitudes of people around the world, and God wants to speak to everyone individually, to touch their hearts as if there is no other one. Sometimes this is done through a computer with the living Word. Sometimes a simple pamphlet with the Word. At other times, TV, radio, sometimes the Word through a man, but always a heart in need of love. In Peru, a preacher called out to a man from among the congregation. It was a special live broadcast. Amazingly, it was a man hired to operate one of the cameras on this TV production. We needed his services, but God wanted his heart. A cameraman who had made no commitment to the Lord, but the power of the Word penetrated his heart and mind, and he accepted Jesus. Guillermo, deja tu cámara ahí donde estás. Hoy es una noche de gloria para ti. Guillermo left his post at the camera and came to the front of the church. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guillermo Eduardo abandoned his secular life and was born to a new era. Guillermo, in his media production, was only building the ark, but now this ark became his avenue of salvation. Just as Christ revealed himself in the Jordan as the Son of God, so it was that he revealed himself in the life of Guillermo. God desires to plant his seeds of hope in homes and in churches through the use of satellite media. And Jesus says, "What I tell you in the dark, speak in the daylight. What is whispered in your ear, proclaim from the roofs." This message of hope encourages us to shout from the rooftops through satellite dishes and antennas that Jesus is our hope for salvation. Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offer spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel. Hope broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's a donor-supported ministry that's part of an international family of educational institutions, churches,
retail outlets and hospitals. Welcome to Hope Channel.